Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, may mga tao talagang kahit ilang taon na kayong magkasama, parang hindi pa rin nagsasawa sa'yo. Hindi dahil pinakamaganda ka, hindi dahil lagi kang available, at lalong hindi dahil perfect ka. Ang totoo niyan, may mga ugali kasi na habang tumatagal, lalo kang hinahanap, lalo kang namimiss, lalo kang nagiging mahalaga sa buhay ng isang tao. Napansin mo ba? Minsan may mga relasyon na sobrang sweet sa umpisa, araw-araw magka-chat, maya't maya may I miss you, pero paglipas ng ilang buwan, parang napipilitan na lang, wala nang excitement, wala nang lalim. Tapos mapapatanong ka tuloy sa sarili mo, ano bang kulang sa akin? Bakit parang nanlamig? May mali ba akong ginawa? Pero eto ang hindi masyadong pinag-uusapan. Hindi nagsasawa ang tao dahil tumagal na. Nagsasawa ang tao kapag paulit-ulit na lang ang energy. Wala nang growth, wala nang mystery, at minsan, nawawala na yung version mo na minahal nila noong una. At oo, masakit marinig yun pero totoo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung paano ka magiging klaseng tao na hindi madaling pagsawaan. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito yung magpaka-hard to get ka para habulin ka. Hindi rin ito tungkol sa pagiging toxic o pakipot. Mas malalim dito. Pag-uusapan natin yung mga ugali, mindset, at energy na natural na nagpapalapit sa tao sa'yo kahit matagal na kayong magkasama. Kasi aminin natin, gusto naman talaga nating lahat yung feeling na pinipili tayo araw-araw. Yung kahit maraming tao sa paligid, ikaw pa rin yung hinahanap, hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil may something sa'yo na nakakagaan ng pakiramdam. Yung tipong pag nawala ka, parang may kulang. At unang-una dyan, huwag mong gawing buong mundo ang isang tao. Ito yung madalas na hindi napapansin ng karamihan. Akala nila, kapag binuhos mo lahat ng oras, atensyon, at buhay mo sa isang tao, mas mamahalin ka. Pero minsan kabaliktaran ang nangyayari. Kapag nakita ng tao na umiikot na lang lahat sa'yo sa kanya, nawawala yung excitement, nawawala yung curiosity. Parang paborito mong kanta. Kahit gaano kaganda yan, kapag buong araw mo pinatugtog ng paulit-ulit, darating yung point na gusto mo munang manahimik. Ganon din sa relasyon. Hindi ibig sabihin na huwag kang magmahal ng totoo. Ang ibig sabihin lang, huwag mong kalimutan yung sarili mo habang mahal mo siya. May sarili kang hobbies, may sarili kang goals, may sarili kang buhay. Kasi yung taong may sariling mundo, mas interesting kasama. Hindi siya nakakasakal. Hindi siya nakadepende lang sa validation ng iba. Alam mo yung mga taong kahit tahimik lang, pero parang ang sarap nilang kausap? Kasi ramdam mong may laman yung buhay nila. May ginagawa sila para sa sarili nila. Hindi umiikot ang identity nila sa jowa lang. At nakakatuwa kasi minsan, yung simpleng, busy ako today, may aasikasuhin ako, healthy pala yun. Kasi pinapakita mo na kahit mahal mo yung tao, hindi mo kinakalimutan ang sarili mo. May kilala ako dati sobrang mahal niya yung boyfriend niya. As in lahat ginagawa niya. Kada chat re-reply agad. Kada aya, game agad. Halos wala nang time sa friends, sa pamilya, pati sa sarili niya. Sa umpisa sweet. Kilig. Pero habang tumatagal, napansin niya parang nanlalamig yung lalaki. Tapos sabi nung lalaki isang araw, parang wala ka ng ibang mundo kundi ako. Aray, diba? Minsan kasi akala natin, love language yung pagiging available palagi. Pero may difference ang pagmamahal sa pagkawala ng sariling identity. At ito pa isang bagay na hindi nakakasawa sa tao. Yung marunong magbigay ng peace. Sa totoo lang, habang tumatanda ang tao, hindi na puro kilig ang hinahanap. Nakakapagod din yung puro drama, selos, away, at emotional roller coaster. Darating talaga yung point na mas maa-appreciate mo yung taong tahimik, magpatahan ng isip mo kaysa sa taong puro excitement pero ubos naman energy mo. Yung tipong pagkausap ka niya, gumagaan pakiramdam niya. Hindi siya takot magkamali kasi hindi mo agad siya sisigawan o huhusgahan. Yung marunong makinig, hindi puro react agad. Alam mo, napakalaking bagay ng emotional safety sa relasyon. Sobrang underrated niya. Kasi may mga tao na physically present nga, pero emotionally nakakapagod naman kasama. Konting mali, galit agad. Konting hindi na replyan, issue agad. Konting hindi na post, tampo agad. Nakakadrain yon. Hindi ibig sabihin na bawal kang magtampo o masaktan. Tao ka normal yon.
Pero malaking difference yung marunong kang mag-handle ng emotions mo nang hindi ka nananakit ng tao gamit ang words mo. Kasi tandaan mo, maraming relasyon ang hindi naman namatay dahil nawala ang love. Napagod lang. Napagod sa paulit-ulit na stress. Napagod sa toxic cycle. Napagod sa pakiramdam na parang kailangan lagi mag-ingat sa sasabihin. At minsan yung pinaka-hinahanap talaga ng tao, pahinga. Hindi perpektong tao, pahinga. Kaya kung gusto mong hindi siya magsawa sa'yo, maging tao kang kapag kasama ka, hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang maglakad sa eggshells. Yung kahit tahimik lang kayong dalawa pero komportable siya, ang sarap kaya nun. Yung hindi kailangan laging bongga ang date. Kahit simpleng kain sa labas o kwentuhan lang sa gabi, sapat na. Kasi ang totoong connection, hindi nasusukat sa grand gestures. Nasa pakiramdam yan. At ito pa, huwag mong hayaang mawala yung pagiging masaya mo bilang tao. May mga tao kasi na nung una mong nakilala ang gaan nila kasama. Masayahin. Madaming kwento. May sariling spark. Pero nung tumagal sa relasyon, parang lahat ng saya nila nakadepende na lang sa partner nila. Kapag sweet ang partner, masaya sila. Kapag medyo cold, sira buong araw nila. Delikado yon. Kasi ang bigat dalhin ng taong responsibilidad mo, pati emotional stability niya, hindi yan sustainable. Mas attractive pa rin yung taong marunong sumaya kahit simple lang ang buhay. Yung may sariling ilaw. Kasi aminin natin, nakakahawa ang energy. Kapag lagi kang negative, reklamador, o laging naghahanap ng problema, kahit gaano kakaganda o kagwapo, nakakapagod pa rin. Pero yung taong marunong tumawa sa simpleng bagay, marunong magpasalamat, marunong gawing magaan ang paligid, iba yung dating nun. Hindi nakakasawa, parang favorite place mo na gusto mong balikan kasi peaceful. At alam mo kung anong isa pang hindi malilimutan ng tao. Yung pakiramdam na tanggap siya. Hindi yung version niya na successful lang. Hindi lang yung masaya siya, kundi pati yung pagod siya, lutang siya, may flaws siya. Pero hindi mo siya pinaparamdam na kulang siya bilang tao. Kasi sa totoo lang, bihira na lang yung mga taong marunong umintindi ngayon. Madaling magmahal kapag masaya lahat. Pero yung kaya ka pa ring respetuhin kahit may bad days ka, yun yung rare. At doon lalong lumalalim ang connection. Hindi sa puro kilig, kundi sa pakiramdam na pwede akong maging totoo dito. Kaya minsan hindi mo kailangang maging pinaka-perfect para hindi pagsawaan. Minsan sapat na yung marunong kang magdala ng katahimikan, saya at sincerity sa buhay ng tao. Yung hindi ka dagdag problema, kundi pahinga mula sa gulo ng mundo. Minsan iniisip natin, para hindi tayo magsawa ang isang tao, kailangan lagi tayong interesting. Lagi tayong may bagong kwento, bagong outfit, bagong atake sa buhay. Pero alam mo, hindi laging ganun. Kasi ang totoo may mga taong hindi ka minahal dahil lagi kang exciting. Kundi dahil pagkasama ka nila, parang bumabagal yung mundo nila sa tamang paraan. Yung tipong kahit ordinaryo lang ang araw, nagiging okay dahil andyan ka. Pero eto ang twist. Kahit gaano ka pa kabait, ka-sweet o ka-supportive, may isang bagay na hindi pwedeng mawala sa'yo kung gusto mong hindi ka madaling pagsawaan. Yung respeto sa sarili mo. Kasi kapag nawawala ang self-respect, doon nagsisimula yung imbalance. Yung tipong lahat binibigay mo, pero ikaw mismo nauubos. At kapag nauubos ka na, hindi mo na rin maibibigay yung natural na energy na nagpapasaya sa relasyon. May mga tao na akala nila pag mas nag-effort sila, mas mamahalin sila. So ginagawa nila lahat. Sobrang understanding kahit nasasaktan na. Sobrang giving kahit hindi na okay sa loob. Sobrang okay lang kahit hindi na talaga okay. Pero ang nangyayari, imbes na ma-in-love yung tao sa'yo, parang nasasanay na lang siya na nandyan ka lagi. Hindi na siya natatakot mawala ka. Hindi na niya na-appreciate yung presence mo kasi parang guaranteed na. Parang ilaw sa bahay. Hindi mo na napapansin yung value niya hanggat hindi nawawala. Kaya minsan yung hindi ka pagsasawaan, hindi ibig sabihin na maghabol ka ng maghabol. Ang ibig sabihin, marunong kang maglagay ng boundaries. Alam mo kung kailan ka magbibigay at kailan ka hihinto. May kapayapaan sa taong hindi mo pwedeng abusuhin. At totoo yan, mas nakaka-attract ang taong may standards kaysa sa taong laging available kahit ano pa mangyari. Hindi yung toxic standards hindi yung demanding sa lahat ng bagay. Kundi yung marunong magsabi ng hindi okay sa akin yan, nang hindi natatakot mawala ang tao. Kasi yung taong may boundaries, may identity, may dignity, may sariling paninindigan. At honestly, nakakarespeto yon. Ngayon, isa pa sa mga bagay na nakaka-maintain ng attraction,
Yung hindi mo hinahayaan na mawala yung curiosity ng tao sa'yo. Alam mo yung feeling na akala ng partner mo, kabisado ka na niya, pero bigla mong may small change sa sarili mo. Hindi pa rin yung padrama, hindi yung pamisteryoso kunwari, kundi yung natural growth. Parang dati tahimik ka lang, ngayon marunong ka na mag-share ng thoughts mo. O dati reactive ka, ngayon mas calm ka na mag-handle ng emotions. Yung ganong klaseng pagbabago, hindi nakakasawa. Kasi nakikita ng tao na hindi ka stagnant, hindi ka stuck sa dating version mo. Kasi ang nakakasawa hindi yung tao, kundi yung wala nang bago, walang growth, walang movement. Kahit sa relasyon, ganun din. Kapag pareho na lang lahat araw-araw, pareho na lang ang routine, pareho na lang ang reaction, pareho na lang ang energy, doon pumapasok yung meh feeling. Pero kapag may improvement, kahit small lang, nagiging interesting ulit ang connection. May buhay, may momentum, may evolution. At isa pa, huwag mong kalimutan yung halaga ng humor sa relasyon. Hindi kailangan comedy show ka lagi, pero yung marunong kang tumawa sa sarili mo, sa mistakes mo, sa simpleng bagay, sobrang laking factor nun. Kasi ang buhay hindi naman laging seryoso. Kung puro bigat lang ang dala mo, kahit gaano ka pa kamahal ng tao, mapapagod din siya emotionally. Pero yung kasama mo na kaya kang patawanin kahit bad day mo, ibang klase yon. Parang therapy na hindi mo alam na kailangan mo pala. Yung marunong mag-lighten ng mood, marunong magbiro ng hindi nakakasakit, marunong gawing simple ang problema. Yun yung mga taong gustong-gustong kasama ng iba. Hindi nakakasawa kasi hindi mabigat kasama. And ito pa, isa sa pinaka-underrated pero sobrang powerful, yung marunong kang makinig talaga. Hindi yung narinig lang, kundi yung nakikinig na may pakialam. Kasi may mga tao, habang kausap mo sila, naghihintay lang sila ng turn nila magsalita. Hindi talaga nila pinapakinggan yung sinasabi mo. Pero yung taong talagang nakikinig, yung tipong naalala niya yung sinabi mo last week, o tinatanong ka niya kung kumusta na yung bagay na binanggit mo dati, doon nagkakaroon ng emotional connection. Kasi pakiramdam ng tao, important ako dito. At yun ang isa sa pinaka-basic pero pinaka-deep na human need. Yung maramdaman na mahalaga ka, hindi dahil perfect ka, kundi dahil pinapakinggan ka. Kaya kung gusto mong hindi ka madaling pagsawaan, maging taong hindi lang present physically, kundi present din emotionally. Yung nandyan ka, hindi lang para magsalita, kundi para umintindi. At habang ginagawa mo yon, huwag mo ring kalimutan yung sarili mong mundo. Kasi may mga relasyon na nauubos, hindi dahil sa kakulangan ng love, kundi dahil sa sobrang dependence. Yung parehong tao nagiging emotionally heavy sa isa't isa, wala nang space para huminga. Kaya mahalaga yung balance. Yung marunong kang magmahal, pero marunong ka rin magpahinga. Yung marunong kang magbigay, pero marunong ka ring bumalik sa sarili mo. Kasi sa huli ang pinaka-natural na dahilan kung bakit hindi ka nagsasawa sa isang tao, ay hindi dahil pinilit niya yon, kundi dahil sa bawat araw kahit simple lang, pakiramdam mo, magaan siya mahalin. Alam mo darating talaga sa point na kahit gaano pa kayo ka-close ng isang tao, kailangan mo pa rin tandaan na ang love hindi yan dapat nagiging bigat. Kasi kapag ang pagmamahal naging pressure, doon nagsisimula yung paglayo, dahan-dahan, hindi agad halata. Yung tipong okay naman kayo sa umpisa, madalas magkausap, madalas magkasama, pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagiging routine na lang. Wala nang excitement, wala nang effort, tapos bigla mong mapapansin, parang ikaw na lang yung nag-hold ng connection. Pero ang hindi alam ng marami, hindi naman talaga bigla nagsasawa ang tao. Unti-unti yun. Parang kandila na nauubos habang umiilaw. Dahan-dahan, hindi mo mapapansin hanggat hindi na siya masyadong maliwanag. Kaya kung gusto mong hindi ka madaling pagsawaan, kailangan marunong ka rin magbigay ng space. Hindi yung lumalayo ka para magpakamisteryoso, kundi yung marunong kang hindi sumakal. Kasi may mga tao, akala nila pag lagi silang nandyan, mas mamahalin sila. Pero minsan yung sobrang presence mo, nagiging normal na lang. Nawawala yung excitement na, uy, andyan siya. Hindi na siya special moment, naging everyday thing na lang. At kapag naging everyday na lang lahat, dun pumapasok yung pagiging complacent. Pero kapag marunong kang magbigay ng tamang distansya, hindi yung emotional distance kundi yung healthy space, doon bumabalik yung appreciation. Parang ganito lang yan eh. Kahit favorite food mo, kung araw-araw mo kinakain, mapapansin mo rin, pwede pala akong magsawa dito. Pero kapag may pagitan, kapag hindi palagi available, bigla mo siyang namimiss ulit. Same concept sa tao. Ngayon, isa pa sa mga bagay na hindi napapansin ng marami,
yung pagiging predictable. Hindi naman masama ang pagiging consistent, pero iba yung consistent sa predictable na wala ng life. Yung tipong alam na ng tao kung paano ka magre-react sa lahat ng bagay. Alam na niya kung saan ka iiyak, saan ka magagalit, saan ka magtatampo. Wala nang surprise. At ang truth, ang human connection, kailangan ng konting unpredictability. Not chaos, kundi growth. Yung may moments na magugulat siya na hindi ko in-expect na ganito siya mag-isip ngayon. Yung may times na mararamdaman niya na, may bago sa kanya. Kasi doon bumabalik yung curiosity. At ang curiosity, isa yan sa pinaka-secret ingredient kung bakit hindi nagsasawa ang tao. Kapag curious ang tao sa'yo, gusto kanyang kilalanin palalo. Kapag wala ng curiosity, doon nagsisimula yung emotional distance kahit magkasama pa kayo physically. Kaya importanteng marunong ka rin mag-grow bilang tao. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Magbasa ka ng bagong ideas, mag-reflect ka sa mga mistakes mo, mag-improve ka sa kung paano ka mag-handle ng emotions. Kahit simple lang, like paano ka mag-react sa stress, paano ka makipag-usap kapag pagod ka. Kasi yung growth hindi kailangan maingay. Minsan tahimik lang pero ramdam. And ito pa, isa sa pinaka-powerful pero pinaka-simple, yung authenticity. Kasi sa totoo lang, pag napagod na ang tao sa mundo, sa trabaho, sa problema, ang hinahanap niya hindi perfect na partner, kundi totoong tao. Yung hindi laging pa-impress. Yung hindi laging nagpapanggap na okay kahit hindi na. Yung marunong magsabi ng pagod ako nang hindi natatakot ma-judge. Kasi ang authenticity, nagbibigay yan ng comfort. Yung pakiramdam na pwede akong maging ako dito at kapag ganyan ang naramdaman ng tao sa'yo, hindi ka niya madaling pagsasawaan kasi hindi ka fake, hindi ka role lang, hindi ka performance. Totoo ka. Anong totoo kahit gaano ka pa kasimple kapag totoo ka? Nagiging rare ka. Ngayon, isa pa sa pinakamahalaga na madalas nakakalimutan ng tao, yung self-worth. Kasi kung ang pagmamahal mo sa sarili mo mababa, madalas papayag ka sa mga bagay na hindi ka na nirerespeto. Papayag ka sa crumbs ng attention. Papayag ka sa half-effort love. Pero ang problema, kapag ganun ang setup, hindi mo rin maipaparamdam sa ibang tao na dapat ka nilang i-value. Kasi kung ikaw mismo hindi mo alam ang value mo, paano nila malalaman? Kaya yung taong hindi madaling pagsawaan, hindi siya desperate, hindi siya nagmamadali, hindi siya pilit. Hindi niya kailangang habulin ng atensyon kasi alam niya na kung para sa kanya, hindi kailangan ipilit. At nakakaintriga yon. Kasi ang tao naturally mas naa-attract sa taong may sense of self. Yung hindi madaling mabali, hindi madaling maapektuhan ng konting bagay, pero marunong magmahal ng buo kapag tama na. At habang pinapakita mo yun sa sarili mo, nagiging natural na rin sa ibang tao na irespeto ka. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ramdam nila na may halaga ka. Kaya kung gusto mong hindi ka madaling pagsawaan, hindi mo kailangan maging ibang tao. Kailangan mo lang maging mas aware sa sarili mo kung paano ka magmahal, paano ka magbigay, paano ka magpahinga at paano ka mag-grow. Kasi sa huli, yung taong hindi nagsasawa sa'yo, hindi yun dahil perpekto ka, kundi dahil sa bawat araw, kahit ordinaryo, pakiramdam niya, ikaw yung taong hindi niya kailangang i-overthink mahalin. Quick lang comment mo naman kung taga saan ka. Gusto ko lang malaman saan umaabot ang video na to.